sa harapan niya, sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis. Gumaling at luminis nga agad ang kitongin. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na inuutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw na'y magaling at malinis na. Amen? So, ang pamagat nating mensahe is that kung nais mo ma-experience ang kapangyarihan ni Jesus, o sa English, if you want to experience the power of Jesus. So bago tayo mag-proceed, tayo muna muling manalangin. Dakilang Diyos Ama, salamat Panginoon sa mensahe na aming tatanggapin sa oras na ito. Patuloy kami humingi ng gabay ng banal na Espiritu upang sa ganun maging maayos ang pag-deliver ng mga mensahe sa bawat isa sa amin at nawa tulungan ng bawat isa sa amin na panghawakan ng inyong mga salita. Tulungan kami na may baon namin to sa aming mga buhay at patuloy nawa kayo ay kumilos sa aming mga buhay. Muli, minawasak namin lahat ng gawa ng dyablo sa pangalan ni Jesucristo. Amen. So, during the time ng panahon ni Jesucristo, ang leprosy o ketong ay isa sa mga sakit na hindi kayang pagalingin. At ito ay naisulat sa Biblia na maraming mga ketongin ay lumapit kay Jesucristo na tinawag nilang anak ng Diyos at natanggap ng kompletong kagalingan sa Kanya. So ito'y pinapakita na kahit na anong problema na meron tayo, sa oras na tayo ay naipagtagpo kay Jesucristo, ito ay mareresolba or malulutas. That's why napaka-importante kung nais natin ma-experience ang kapangyarihan ni Jesucristo, huwag nating malusod yung opportunity para makita si Jesus. Huwag nating malus yung opportunity. Especially mga kabataan, mostly mga kabataan ngayon is that nalulusod na nila yung opportunity para ma-meet si Jesus. Marami mga kabataan ngayon na lumalayo sa simbahan. Marami mga kabataan ayaw ang worship. So, isa lamang ang worship para matagpuan natin si Jesucristo. Tandaan natin na lahat ng bagay ay may panahon o may oras. So may mga tao na hindi pa nakikilala si Jesus at namimiss yung opportunity na matanggap ng biyaya ng Diyos. Nung naalala ko, meron akong sineran ng gospel ng college at sinabi niya sa akin, gusto mo bang tanong sa kanya, gusto mo bang tanggapin si Jesucristo? Ang sagot niya is that next time na lang. So, medyo nalungkot ako pero wala akong choice. So, hindi ko kailangan ipilit si Jesucristo. So, but, katulad ng mga opportunity na yun, nawa, wag natin malusol yung mga opportunity na ma-meet natin si Jesus, especially sa mga kabataan na nasa loob ng simbahan ngayon. Ang inyong pagpunta sa simbahan ay napakahalaga. Ang pakikinig ninyo ng salita ng Diyos ay napakahalaga. At sa pamamagitan ng pagsamba, dito nyo lalong makikilala si Jesucristo. May mga tao na hindi nakilala si Jesus dahil sunod-sunuran lamang sa mga tao sa kanyang paligid. Kumbaga ang tawag sabay sa agos. So sinasabi nilang kilala nila si Jesus pero ang totoo is hindi. Sila lamang ay sumusunod sa agos. Kapag masaya ang worship, sumusunod sila, masaya din sila. Pero kapag hindi nila feel yung worship, parang wala din sila. So may mga ganung klase. That's why wag nating malose hold yung opportunity. Huwag tayong sumabay sa agos ng nakakarami. So ikaw mismo nawa
ang sarili mo ay makilala mo si Kristo. Ang inyong pananampalataya ay hindi nakabase sa sinasabi ng mga tao sa iyong paligid. So nawa tayo ay magkaroon ng sariling pagtatagpo kay Jesucristo. So minsan ginagamit ni Satanas ang mga tao sa ating paligid upang malusod mo yung opportunity para makilala sa Jesucristo. Ay, si pastor, pinagalitan ako ni pastor. Or, ay, naaway kami ni Laika. Or, ay, di na kami friend. So, huwag tayong magpadaya sa mga ganung bagay. Nawa tayo yung magkaroon ng totoong pagtatagpo kay Kristo. Huwag tayong bumase sa mga tao sa ating paligid. Kundi bumase tayo kay Kristo lamang. Nawa, ma-meet natin si Jesucristo. Nawa, tayo, number 2 is that tayo ay magkaroon ng matatag at sinserong pananampalataya kay Jesus. Have firm and sincere faith in Jesus. So, maraming mga kitongin, maraming may mga sakit. Pero yung mga naglakas ng loob na lumapit kay Jesucristo, sila lamang yung gumaling. So sa dami ng taon during the time na merong sakit, ang mga taong lumapit lamang kay Kristo, sila lamang ang gumaling. Kaya napaka-importante yung opportunity na makilala si Jesus. At pangalawa is that kapag lumapit tayo kay Jesus, nawa tayo magkaroon ng totoong pananampalataya, sincero, at matatag. Katulad ng isang lumpo, so na pumunta sa Bethany at pumasok sa templo. So para lamang gumaling. So siya ay sumamba kay Jesucristo. Ibig sabihin, siya ay may kompletong paniniwala at buong pusong pagsamba kay Jesus. At ang sabi niya, Lord, if you are willing, kung nais mo. So, hindi siya yung parang humingi. Ito yung nais ko, Panginoon. So, madalas, kapag tayo nanalangin, is that yung gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos. Nawa, ipanalangin natin yung nais ng Diyos. Katulad ng tao na binasa natin, sabi dito, Lord, if you're willing, kung nais mo. Hinahanap niya yung pinakaloob ng Diyos, hindi yung nais niya. You can make me clean. Kaya mo akong gawing malinis. Meron siyang kasiguraduhan ng paniniwala na siya'y matanggap ng kasagutan sa kanyang panalangin. Ito yung napaka-importanting bagay. Nawa tayo lumapit kay Kristo, sambahin natin siya bilang kung sino siya, bilang Diyos, bilang Kristo ng ating buhay. At hanapin natin ano ba yung pinaka-nais niya. So, pag may exam, Panginoon, sana bigyan mo ko ng sa exam. So, huwag naman sanang ganun. Huwag natin gawin si Jesus Codigo. Huwag natin gawin siyang cheating. cheating instrument. Kundi, baguhin natin ang ating panalangin na Panginoon, tulungan mo ako na maalala ang aking mga na-review. Or, Panginoon, kung nais mo, matanggap ako dito sa trabaho na ito. So, tandaan natin, wag lang yung gusto natin, kundi ang pinaka-importante, yung gusto ng Diyos. Yan ang pinaka-importanting panalangin at pinakamalagang panalangin bilang mga anak ng Diyos. At maniwala tayo na hindi tayo magdasal lang ng parang wala lang. Magdasal tayo na merong paniniwala na tayo isasagutin ng Diyos. Number 3, when you meet the Lord Jesus, all your problems will be solved. So kapag tayo ay
lumapit kay Jesucristo, talagang ang ating mga problema ay mariresolba, malulutas. So wag nating isipin yung kalutasan ay katulad ng ating iniisip. So minsan ang Diyos nagbibigay ng kalutasan na hindi ayon sa nais natin. So siguro yung lumpo, nais niya ipagkalat sa ibang tao na si Jesus yung nagpagkalaan niya. Pero ang binigay sa kanya ng kasagutan ng Diyos is that pumunta sa templo. Huwag mo ipagkalat, kundi pumunta sa templo at gawin mo kung ano yung nasa sa kautusan ni Moses. So, kapag tayo natanggap ng kasagutan, nawa tayo ay patuloy na magsamba sa Diyos. Bagamat anuman ang resulta, patuloy tayong sumamba sa Diyos. Patuloy nating gawin kung ano yung nararapat para sa Diyos. Tandaan natin, ang kasagutan sa panalangin ay maaaring yes, no, or wait. Pero lahat ng ito ay kasagutan. Hindi porket sinagot ng Diyos ay no, ay hindi na kasagutan. Yun ay kasagutan pa rin. Number 4, continually experience God's power and blessing. So paano natin patuloy na ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos at pagpapala? So tayo ay lumapit. Sabi dito ni Jesus, lumapit ka sa pari. Si Jesus ang ating totoong pari. Nawa lumapit tayo sa Kanya at patuloy na siya isambahin. At patuloy na panghawakan ang Kanyang mga salita, ang magbigay papuri. At ang ating buhay at mga pangyayari, mga kasagutan na binigay sa atin ng Diyos ay maging isang testimony o isang bagay na makapagligtas din ng ibang tao o buhay ng isang ibang lista. So, ito ang kaparahanan para tayo patuloy na matanggap at ma-experience ang kapangyarihan at pagpapala ng Diyos. Ito ang sekreto. Wala nang iba. And that's why ang mga Kristiyano, after niya matanggap ng pagpala, maaaring pisikal, minsan nakakalimutan nila ang Diyos. Ito yung sakit mostly ng mga Kristiyano. After ng success, ano na? So sa oras ng problema, madaling lumapit sa Diyos. Ngayon, ang strategy ni Satan is magbigay ng success para makalimutan mo ang Diyos. So nawa, huwag tayong maging ganun. Kundi, upang tayo ay patuloy na matanggap ng kapangyarihan at pagpapala ng Diyos, na hindi tayong lumapit kay Jesucristo. Patuloy na magpasalamat sa Kanya at nawa patuloy tayong maging testimony, maging kagamit-gamit para maligtas din ng ibang tao. Number 5, patuloy natin isa-isip ang spiritual na realidad. Tandaan natin, ang buhay ng tao ay hindi lamang naka-focus sa mga pisikal. Tayo ay meron ding umiikot na spiritual na mundo. Mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit nandiyan dyan. So, tandaan natin yung COVID, yung virus, hindi natin nakikita, pero nandiyan dyan siya. What more pa kaya ang spiritual na mundo? So, tinatawag nila quantum world. Kumbaga, sobrang liit. Pero yung spiritual world ay mas higit na importante. Isa-isip natin yung bagay na yun. So, ang pagpapala ng kagalingan, pagpapatawad at kapayapaan ay ipinahayag na mula pa noong Old Testament sa pamamagitan ni Jesucristo. At patuloy nating igapos ang lang na pumipigil sa atin at tayo tumanggap nito. Ano yun? Walang iba kundi igapos natin ang gawa ng dyablo maging ang masamang espiritu na pumipigil sa atin. Why? Bakit pinipigilan tayo? Because syempre, ayaw ni Satanas na ang buhay natin ay maging kagamit-gamit sa Diyos. Ayaw ni Satanas na tayo ay maging
instrumento para ang mga tao ay maniwala kay Kristo. Yan ang trabaho ni Satanas. Minsan kapag ang mga tao ay sabik sa success, si Satanas lalong magbibigay ng problema. Ang mga taong kaya nilang i-overcome yung mga problema, si Satanas magbibigay ng success para makalimutan nila ang Diyos. So, kung ikaw yung tao na naghahabol sa success, lagi kang bibigyan ng Satan ng problema para sabihin mo, di yata ako mahal ng Diyos, lagi ang may problema. Or kapag ikaw yung tao na malakas, kumbaga may strength na ma-overcome ang mga problema, bibigyan ka na ni Satan ng success. Bakit? Para makalimutan mo na ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. So, anong madalas na sinasabi? Tignan mo ako, successful akong tao. Kasi ginawa ko to, ginawa ko yun. So, imbis na ang Diyos ang kanyang binabanggit, kundi wala na siyang ibang binanggit kundi yung mga bagay na kanyang ginawa. So, yan yung mga trabaho ni Satan. That's why we need to bind. Kailangan natin igapos si Satanas para hindi tayo madaya sa oras ng problema o sa oras ng katagumpayan. So, in conclusion is that kung nais natin ma-experience ang kapangyarihan ni Yesu Kristo, walang iba kundi kailangan natin patuloy na makilala si Jesus sa loob ng pagsamba, sa worship. At kapag tayo ay mag-worship or imimit natin si Jesus sa loob ng panalangin, nawa magkaroon tayo ng sinserong pagtatagpo. Hindi lang yung parang napilitan or dahil sinabi lang ng mga tao sa ating paligid. Surely, kapag tayo sincero, bibigyan tayo ng kasagutan ng Diyos. At kapag tayo ay patuloy na na-enjoy natin si Kristo, patuloy din natin ma-enjoy ang kapangyarihan niya at pagpapala niya. Basta wag lang natin makalimutan ang mga spiritual na bagay. There is Satan. May mga anghel at merong Diyos. Upang sa ganon, hindi tayo madaya ng ating sitwasyon, maganda man or pangit. So with that, let's pray. Father God in heaven, salamat Panginoon sa mensahe na patuloy na ibinabahagi niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na patuloy namin ma-enjoy ang kapangyarihan, ang pagpapala na meron kay Yesu Kristo. Nawa patuloy namin makilala si Yesu Kristo sa loob ng mga pagsamba. Nawa, Lord God, sa pamamagitan ng iyong salita at panalangin, nawa patuloy namin ma-enjoy si Kristo sa aming buhay. Salamat Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.